Hi, my name is Jojo Nerio, Minister of the New Covenant. Welcome sa ating channel, TNC. Naghahatid ng mensahe ng Diyos para sa kanyang mga minamahalalak, ang bagong kasunduan na nakasentro sa Panginoong Hesus. Pakinggan po natin ang mensaheng ito. Ang kudigo ng pagpapala. Deuteronomy 8:18. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang mga pangako sa inyong mga ninuno. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga kailangan upang magtagumpay sa buhay, tulad na lamang ng ating mga abilidad na nagagamit natin upang tayo ay magkamit ng mga material na yaman sa mundong ito, ay nagpapaalala sa atin na siya ang pinagmulan ng ating tagumpay. Bakit ito ginagawa ng Diyos? Bakit ito sinisigurado ng Diyos? Kapatid, napakahalagang maunawaan natin, malaman natin, na ang lahat ng tagumpay na tatamasa nating kasaganahan, tagumpay sa buhay, mga material na yaman sa mundong ito, napakasarap alalahanin na hindi lamang ito bunga ng ating kasipagan, hindi ito bunga ng ating koneksyon, hindi ito bunga ng ating lakas o sariling abilidad. Ito'y dapat nating malaman at alalahanin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay ito. Kaya natin natatamasa ang mga material na bagay. Kapatid, napakahalagang malaman natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga abilidad, ng katalinuhan, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang makamit natin ang tagumpay sa buhay. Napakasarap na tamasahin ang tagumpay sa buhay kasama ng ating mga minamahal, ang ating pamilya, mga malalapit na kaibigan, kapatid, at lalong-lalo na ang ating mga kapanalig sa body of Christ. Napakasarap tamasahin ang mga bagay na ito, lalong-lalo na kung ang sentro ng ating kayamanan sa buhay, walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat nasusulat, sinabi sa Deuteronomy, na alalahanin natin ang Diyos bago natin tamasahin ang mga gandang bagay na ating nakamit. Alalahanin natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ito. Ang Diyos ang pinagmula ng mga bagay na ito. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kayamanan dito sa lupa, dito sa mundo. Tayo lamang ay pinagkatiwalaan ng Diyos at natatamasa natin ang mga bagay na ito sapagkat binigyan tayo ng karapatan ng Diyos. Binigyan tayo ng permiso ng Diyos. Tayo ay binindisyonan ng Panginoon upang magkamit ng mga bagay na ito. At bakit sinisigurado ng Diyos? Bakit ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na ito? Sinasabi niya, ginagawa niya ito bilang pagtupad. Opo, ito ay pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako. Pangako sa ating mga ninuno. Ginagawa niya ito dahil sa kanyang pangako o pagtupad sa kanyang pangako sa ating mga ninuno, the patriarch, Abraham, Isaac at Jacob. Dahil ang Diyos ay may pangako at kasunduan kay Abraham na pagpapalain niya ang lahing magmumula sa kanya. Ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako at kasunduan kay Abraham ay tayo ngayon ang nakikinabang. Ang ating kasaganahan at tagumpay sa buhay ay bunga ng katapatan ng Diyos. Hallelujah! Opo, ito ay bunga ng katapatan ng Diyos. Ang ating tagumpay na natatamasa ay dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang mga pangako. Imagine mga kapatid, tayo ngayon nakikinabang sa walang hanggang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Dahil ang Diyos na nangako ay tapat. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako at hindi marunong sumira sa kanyang kasunduan. Paano tayo naging lahi ni Abraham? Galatia 3:13-14. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya isumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintel sa pamagitan ni Kristo Jesus, sa pamagitan ng pananalig sa Kanya
matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salitang hintel ay tayo ng mga hindi Hudyo. Tayong mga hintel ay nagkaroon ng karapatan sa mga pangako at pagpapala ng Diyos para sa mga lahi ni Abraham dahil sa ating pananalig kay Kristo at sa kanyang ginawa sa krus. Naging pantay para sa lahat, Hudyo, hintel, ang karapatan sa mga pangako ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Kaya sa ating pananalig sa Kanya, tayo magkakamit at makakaasa sa mga pangako ng Diyos dahil ang nangako ay tapat. Amen? Itong magandang balita, ang ginawa ni Kristo sa krus ay para sa lahat. Para sa lahat na kumikilala sa Kanyang natapos na trabaho sa krus. Para sa lahat ng tao na nananalig. Kaya ang kudigo ng pagpapala ay na kay Kristo. Si Kristo ang kudigo ng pagpapala. Hindi makakarating sa ating mga hintil ang pagpapala kung wala si Kristo. Ang Kanyang ginawa sa krus, ang natapos na trabaho ni Kristo sa krus, ang Kanyang kamatayan, ang Kanyang muling pagkabuhay. Bakit ginawa ni Kristo? Upang ang lahat ng pagpapala ay mapa sa atin. Siya ang isinumpa. Imbis na tayo ang sumpain, inako ni Kristo ang lahat ng kahirapan. Inako ni Kristo ang sumpa sa krus ng Kalbaryo. Ipinako niya, siya ay naipako sa krus. Kasama niya naipako ang sumpa, ang karamdaman, ang kahirapan, ang lahat ng hindi magandang bagay na dapat para sa atin. Si Kristo ang nagtamasa sa krus ng Kalbaryo. Ano ang natamasa natin? Ang kasaganahan, ang pagpapala, ang habag, ang pagmamahal, ang pagpapala, bendisyon ng Panginoon ay natamasa natin dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Kapatid, napakaganda ng magandang balita. Kaya tinawag ito na magandang balita. Hindi ito nakakatakot na balita. Hindi ito nakakalungkot na balita. Ito ang magandang balita. Ibig sabihin, ang lahat ng nakakarinig, ang lahat ng naaabot ng magandang balita, ng magandang plano, ng magandang programa ng Diyos, ang magandang balita, ang bagong tipan, ang bagong kasunduan na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at pinagtibay ng Kanyang dugo. Tayo ang nagtamasa. Tayo ang nakinabang. Ibig sabihin, ang magandang balita ay may pakinabang ka. Opo, kahit saan ka man ngayon na nakikinig ng salita ng Diyos, ang magandang balita, ang bagong tipan, lahat tayo ay may pakinabang sa ginawa ni Kristo. Kaya't si Kristo ang katuparan sa mga pangako ng Diyos. Si Kristo ang daluyan ng pagpapala ng Diyos. Sa ating pananalig sa Kanya, makakamit natin ng may kasiguraduhan, makakaasa tayo sa lahat ang ipinangako ng Diyos sapagkat ang nangako ay tapat para sa atin. Ang mga hintel, mga Hudyo, naging pantay para sa atin ang karapatan ng mga pangako ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Kaya sa ating pananalig sa Kanya, tayo ay makakamit at makakaasa sa mga pangako ng Diyos. Ano ang katibayan ng pagkahirang sa ating mga hintel bilang anak ng Diyos? Galatia 4:7. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo mabibilang sa mga anak ng Diyos at upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hindi na kayo alipin kundi anak at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tapagamana niya. Hallelujah! Kapatid, napakasagana ng habag at pagmamahal ng Diyos para sa atin. Tayo binigyan ng legal na karapatan, pribilehiyo. Tayo hinirang ng Diyos, ginawang tagapagmana ng Diyos sa pamagitan ng pangako ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo na nasa sa atin ang katibayan ng ating pagkahirang bilang mga anak ng Diyos. Siya ang katibayan at ang matibay na sandigan natin. He is our confidence. Katiyakan sa mga pangako at pagpapala ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Kapatid, ito ang kasiguraduhan.
na tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mga hinirang ng Diyos. Nasusulat dito sa Galatians 4:4-7, ang pagkahirang sa atin. Hindi lang basta tayo alipin, kundi tayo ang mga anak ng Diyos, ng kataas-taasang anak ng Diyos. Kaya matibay ang ating pananalig. Matibay ang ating pananalig na tayo ay tinawag ng Diyos, hinirang ng Diyos. Ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang pinatawad ang ating mga kasalanan, hindi lamang pinatawad ang ating mga paglabag, hinugasan ang ating mga pagkakamali, ang ating karumihan. Kaya kapatid, kung sa tingin mo, ang Diyos ay galit pa rin sa iyo, galit pa rin sa atin, nagkakamali ka. Ang Diyos, bukas ang kanyang mga kamay upang tanggapin tayo. Ang Diyos ay naghihintay sa atin, sa ating pagbabalik, sa ating paglapit sa Kanya. Hinihintay tayo, isang amang sabik na sabik sa kanyang mga anak na nawalay at nawala upang manumbalik. Kapatid, ito ang magandang balita. Ang Diyos ay naghihintay sa atin upang tayo manumbalik sa Kanya. Sapagkat ang Diyos, ang Kanyang habag ay walang hanggan. Ang Kanyang pagmamahal ay hindi kayang unawain ng kahit na sino. Unconditional love. Ito ang pagmamahal ng Panginoon. Kapatid, iniimbitahan kita na ilapit mo ang iyong sarili sa Diyos upang makamit mo, masiguro mo ang lahat ng pagpapala, kapatawaran, paglinis sa ating mga kasalanan. Ito ang sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus at sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Makakasiguro tayo na ang pagpapala ng Diyos ay mapapasa atin at ang buhay na walang hanggan. Anong mahalagang punto na dapat natin tandaan? Una, ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay at yaman sa buhay. Pangalawa, ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako at kasunduan mula pa sa ating mga ninuno. Ikatlo, tayong mga hintel ay nagkaroon ng karapatan sa mga pangako ng Diyos dahil sa ating pananalig kay Kristo. Pang-apat, ang ating kasaganahan sa buhay ay bunga ng katapatan ng Diyos sa Kanyang kasunduan. Panglima, naging pantay para sa lahat ng ang pagpapala ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Pang-anim, makakaasa tayo sa lahat ng pangako ng Diyos sapagkat ang nangako ay tapat. Pang-pito, ang bunga ng pagsunod ni Kristo sa kautusan ay nagdulot sa atin ng kalayaan, pagkahirang, karapatan at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos para sa Kanyang mga minamahal na mga anak. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, mahabagin ka, mapagmahal, walang hanggang iyong awa sa sangkatauhan. Salamat o Diyos, binigay mo ang iyong kaisa-isang anak. Ipinadala mo ang iyong kaisa-isang anak sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay at muling nabuhay upang kami tubusin sa sumpa ng kasalanan, karamdaman, kahirapan. Panginoon, salamat o Panginoon o Diyos. Sinisigurado mo na makakamit namin ang mga pagpapala, ang walang hanggang pagpapala mo para sa amin. Dahil sa iyong katapatan, habag at kalinga, kami ngayon nakakalapit sa iyong trono na may katiyakan na kami ay pinatawad, nilinis at binigyan mo kami ng pagkahirang sa pamagitan ng Banal na Espiritu na nasa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa Banal na Espiritu Santo sapagkat siya ang aming katiyakan, katibayan na kami tunay na mga anak ng Diyos at hindi lamang po ito ami pong nararanasan ang lahat ng ito at pagpapala mo. Salamat po, Diyos. Binibigay ko sa iyo lahat ng kapurihan, mataas na kapasasalamat, kapurihan at karangalan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Kung nagustuhan mo ang video ito, please type amen on the comment section. Paki-like, follow, and share na rin upang ma-notify at ma-recommend ang channel natin. Ang iyong suporta ay malaking tulong upang mas lalo pang lumawak ang gawain ng Diyos dito sa lupa. Naway pagpalain kayo ng Panginoon.